Magandang araw mga ka-farmers. Ito po yung bagong update namin sa mga alaga naming baka. Ngayong araw po, magsasagawa kami ng pagmamarka. Tulad po ng sinabi ko sa nakaraang kong video, yung aming mga yearling is nasa 5 months old na po sila. So, ginagawa po namin lagi dito dahil nga po nasa wild or pre-range cattle ang sistema ng pag-aalaga namin. Kaya nga po, kailangan naming magmarka sa aming mga alagang baka. Yung pagmamarka po na sabi ko na rin sa nakaraang video, yung purpose namin dun is para po sa seguridad po ng aming mga alaga. So, ang tama pong edad or yung buwan na kailangan na pong marka ng mga maliliit na tinday o yearling ay 5 months or higit pa. Kasi pag malaki 1 year old na po, masyadong malaki na po talaga. Mahirap na po siyang hulihin at saka tinutumba po kasi talaga yung baka bago markahan. Sa ganitong sistema ng pumarka, pag maliliit pa, mabilis po silang maitumba or mahila. Yan, isa-isa po silang nilalaso ng isang cowboy o cowboy na tawagin natin dito. Nag-hire lang po kasi ako ng 3 tao. Yan. Yung kuya ko po, siya po yung naghanap po ng makakasama niya sa pagmamarka. Yan, tingnan niyo po. Ito po yung sitwasyon nila pag wild sila. Katulad ni Puti, bigla po siyang lumundag. Nilundagan niya po yung kapatid ko. Siya po kasi ang nakabantay dito sa pertahan or entrance. Kailangan po talaga siyang bantayan dahil nga po, posible po silang lumundag ng pinto. Dito po, mas challenging po kasi yung nanay na kasama ay matapang din. Pinoprotektahan niya yung kanyang tinday. Yan, isa-isa po nilang nilalaso. Mayroong di nasahang pangyari dito dahil nga po yung mga alaga naming aso po yan ng mga magulang ko. Napapansin nyo po ito sa mga nakaraang ko video, yung black po naming aso, si Gasi po, tawagin po ni mama yan, ay lagi po siyang sumusunod or tuwing pupunta si papa at saka si mama doon sa pastulan ay lagi po siyang sumasama at kilalang kilala niya na rin po yung mga alaga namin. Yan, sa sitwasyon na to parang napalapit na po yung aso sa doon sa aming mga alaga. May pangyayari kasi doon nangyari na kinagat po ng isa pong nanghuhuli ng aming baka para magmarka. Insidente niya pong nakagat dahil nga po siguro yung aso namin ay gusto niyang protektahan yung mga alagang baka. Yan, ito si Iskutoy. Si Iskutoy kasi yung nakagat dito. Hindi po naiwasan po talaga dahil nga po bigla pong pangyari naganap. So, hindi po siya mapapalis-alis yung alagang aso. Lagi po siyang nakasunod dahil nga po siguro ang akala niya ay kinukuha ng ibang tao yung mga kasama niya. Yan. So yun, nakabuntot po lagi siya doon. Kahit po sinusuway na siya or pinapaalis ay hindi pa rin po umaalis yung alaga naming aso. Sa ganitong sitwasyon, dahil nga po ako yung nagpagawa ng pagmamarka, ay obligasyon ko po at responsibilidad ko po yung mga mangyayari or insidente na may kinalaman po dito sa ginawa nilang pagmamarka. Nandun na po na nangyari nga po na nakagat ng alagang aso ng magulang ko yung isang kasama nilang nagmarka, ay responsibilidad ko po na tugunan yung kanyang pangangailangan doon sa pagpagamot. So agad-agad po namin siyang dinala pala siya ng mga kasama ko, ng kuya ko doon sa kanila upang matugunan po yung kanyang sugat sa kagat ng aso. Agad-agad na rin po siyang nagpa-inject ng para sa anti-rabies at saka yung EREG. Yun po ang nagpapamahal sa lahat po ng turok dahil po direct po siyang tinuturok doon mismo sa sugat. So ito po ay kailangan po talaga naming gawin dahil nga po delikado po yung kagat ng aso. Yung aso namin naman na si Gasi ay hinayaan lang din po namin siya. Hindi naman po siya talagang sinaktan upang maobserbahan po ang kanyang sitwasyon o kanyang kalagayan, kung po siya ba'y tumamlay or ano po ang mangyayari sa kanya. Sa ako po ng Panginoon, okay naman po yung sitwasyon ng aso namin hanggang sa ngayon. Ilang linggo na po nakalipas mula ng ginawa itong pagmamarka, ay okay naman po at masigla yung aming aso.
Si Skutoy naman is natapos na rin po ang kanyang pagpatuturok ng anti-rabies. Tatlo po kasi itong pinagmarkahan namin. Anak ni Pungkan, anak ni Beauty, at saka anak ni Talenga. So, dalawang yearling na babae at saka isang yearling na lalaki. Yung yearling kasi na babae, ikikip talaga namin to siya upang pampadami sa aming mga alagang baka. Yung yearling naman na lalaki ay balak ko rin pong palakhin or alagaan ng mas malaki or may benta ko siya sa tama talagang edad. Ito rin kalagahan pag meron kang ganitong shade or kulungan, yung simpleng kulungan na ginawa namin. Ang gawa po yan sa kawayan, kaya po hindi rin makakasugat or makapinsala sa aming mga alagang baka. Mataas po ito. Halos po siguro estimate ko dito nasa 150 cm or 160 cm po yung height niyan. Kaya mataas po sila. Yan, ito po, nahuli na po yung isang yearling. Dito po, try nilang tutumba. Yan. Kaya po yung alaga naming asong si Gasi at isang aso ay akala po niya ay sinasaktan po yung mga alagang baka. Kaya nga nakaprotekta siya. Ito yung sitwasyon na nakagat si Skutoy, siya yung nakasombrerong pula. Hawak niya po yung leg ng baka. Gusto niya sanang itumba. Kaso lang po, nakagat po yung kanyang part ng paa. Kaya po nabitawan niya yung tinday. Dito nagsumbong na rin siya na nakagat siya ng aso. Pero po kinontinue pa rin namin yung pagsasagawa ng pagmamarka. Yan pong pagmamarka namin, yan, yung tatay ko po yung sa kabila. Dinidikit na lang po siya doon sa kawayan upang hindi na po siya itutumba. Mamarkahan siya ng maayos. Nangyari po ito doon sa pangalawa nilang pagmamarka. Tapos nito, nahuli na rin nila yung pantatlo. So, ito yung last nilang mamarkahan. Ang nila talaga yung pagmamarka dito upang makalis na rin po si Skutoy at makapunta doon sa clinic. Malayo pa po ang clinic dito sa amin dahil nga po sa city pa po ang clinic. Ang lugar namin ay maliit lang po na barangay. So, magta-travel pa ng 2 hours. Makarating ka ng Masbate City. Doon po talaga yung may clinic sa mga bite center. Kahit po na nakagat ng aso si Skutoy ay nagtatawanan pa rin sila. Inialala na lang nila yung sitwasyon. Sa ngayon po okay na rin yung sitwasyon ni Skutoy. Natapos niya na rin yung kanyang turok. At saka yung mga alaga namin baka, yung update sa ngayon ay hilom na rin or magaling na rin ang kanilang mga marka. Nandyan din yung nanay ko at saka yung tatay ko. Sila rin yung nag-manage dito sa aming pagmamarka.